for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Sampot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami ilustrado magmano. Una-una pare, salamat sa pagtanggap mo sa imbitasyon ko dito. Ah, yun, at Ganun din pasensya ako, ka na sir. nga. Pasensya ka na ulit dahil medyo, alam mo yun, usapan natin mas maaga ng konti. Hindi ako nagising ng ng maaga pare. Yeah. Yes, sir. Yun, so article clip yo. Kamusta ka? Okay lang ako, sir. Ano lang, medyo busy lang masyado sa work. Tapos, dinadagdagan ko rin ng pagbabawas. Dinadagdagan ko ng pagbabawas Wow, yung bang. wordplay. Ganun. Parang, Nakikita ko nga sa mga stories mo ata na mahilig ka tumakbo, no? yes, sir. Ano ko, kinarir ko na ngayong taon kasi parang New Year's resolution ko nung dati na ang hirap naging mataba. Ayun, ganun. Yeah, alam ko pare kasi Kailangan na bawasan. Kailangan na maging malusog. Ganun. yeah, ano ba timbang mo dati? Dati, nasa 89 ako ngayon. 89 Parang kilos. nasa 75 na ako ngayon. Wow, solid. Congrats pare. Nice. Tsaka Sige, sir. pare, tanong ko lang, curious ako. Ilan taon ka na ba? O, Kaka-28 ko lang nung June, sir. putang bata mo pa pala pare. Akala ko medyo parang 30 plus ka na. Mas matanda pa ata si Tat sa akin eh. Pero same kami ng taon. Oh, tangina. Young blood, yo. Yeah. Solid, solid, solid. Tapos sabi mo kanina busy ka sa work. Kung trip mo pag-usapan ba, ano bang ginagawa mo pang day job mo? Ah, Ngayon nasa ako, sir, nasa commercial bank ako bilang real estate appraiser Oh, ng solid. bangko. Ako, Solid, commercial bank. Yung bangko namin is yung logo nila is slogan nila you are in good hands, ganun. Yung alam mo lang. You're in good hands? Parang hindi ko na maalala. Sino ba ang You're in good hands? BPI? Hindi. Metro, ayan, Metro. Metro Bank. Okay, okay, okay. Okay. Article clipped, man. Actually, curious lang ako. Gusto ko itanong sa'yo. Bakit article clipped ang pangalan na naisip mo? Hindi, yung ano yan, sir. Hindi yan article clip dati, pero ano yan, artikulo. Artikulo, yung dati nung high school Artikulo. pa ako kasi, oo, Oh. artikulo. Nagsimula yan kasi yung parang mga kaklase namin na uso pa kasi yung sons namin ng Republican dati, yung mga sulat na ng mga kataga, parang malalim na yung mga Ah, malalim na mga Tagalog. ah, Tagalog. Yeah. Then naisip namin ano kayang magandang ipangalan yung parang malalim din. Nagbabasa kami ng ano. Then sakto doon na ano nag-aaral kami doon ng ng parang constitution yung para sa amin. Kaya sabi ng barkada ko, sige ako si versikulo. Yeah. Sabi ko rin na, sige ako, artikulo, astig. Astig. And then, ano yun, na, nadala ko pa yon hanggang, pumasok ako sa Rigmaan, nakalala ko sila Tats. And then, nung 2016, parang gusto ko siyang, ibahin kasi parang, nagiging, nababadoyan ako minsan sa malalim na Tagalog ano, yung maging screen name. Pero Yeah. inano ko pa rin yung article, sabi ko, article parang
ang konti, ang konti. Nilagyan ko na siya ng ano, nilagyan ko siya ng parang apelyido, Yeah. Lifted. Sabi ng iba, ano, parang wrong grammar daw ng clip. Hindi ko naman, hindi naman yan konektado sa clip. Binuo ko lang talaga yan na clipted. Yeah. Yung ganun. Oo. Ah. So ano ibig sabihin ng Para clipted? lang, wala, ano lang siya, out of nowhere lang siya para Ah, maganda okay. lang pakinggan sa ano. Parang kumbaga proper noun siya, gano'n, no? Oo, ganun lang. Walang Ah, meaning. Then, ano yan, sinadya ko rin yan kasi sa mga battles kasi dati, mahilig silang mag-nameplay. yeah. Ah, sige, ibahin ko pangalan ko. Kayo, kung kaya nyong gawing reference yung article clipted, siguraduhin nyo lang na parang professional kayo mag-reference niyan. Kasi iba yung article, eh. Ah. Pag article lang sinabi mo, batas-batas agad, pero maraming factor na gawin mong reference yan. Ba't hindi mo naisip na article? Hindi. Hindi, wala, niloko lang kita. Naisip ko artikulo, ginawa mo article clip din. Parang, ang kulit doon, article. Okay, so Ayun yun na nga pala eh. yun. Tapos, yun nga, napanood ko yung battle nyo ni Carlito, no? Na ginamit nga niya yun, na sinubukan niyang i-breakdown yung pangalan. Second time kitang mapanood nun eh. Una ko, nakalimutan ko sino kalaban mo, pero dati napanood kita, nireview ko isang battle mo. Nung nakita ko sa 1 minute ata, yun si Direkta kalaban mo. Yan. Oo. Pero, hindi ko sure kung si Carlito ba unang nagsubok na gamiting angle yung pangalan mo. Siya nga ba? Mm. Marami naman pero parang ano lang, parang konting In passing lines lang, lang, no? konting lines lang. Then yung Ah, mga dating kalaban ko, ginagamit nila yung totoong pangalan ko eh. Hindi na sila okay. nag-stick dun sa article mismo. Artikulo ang ginagamit sa'yo, ganun? O yung Oo, Felix ganun. ang ginagamit Article. sa'yo? Yan yung Oh, Felix. okay. So, kasi, yun nga, alam kong siguro kailan ka ba nagsimula sa Flip Top? 2023? 2023. Yes, sir, 2023. yung 1 minutes. Okay. So paano nangyari yung biyahe mo? Saan ka nagsimula? Mamaya na Hindi, natin dati yung, pag-usapan yung battle. Mamaya na natin pag-usapan yung battle yun ni ah, Carlito. Yun muna. Paano nagsimula ang biyahe para sa iyo? Ng sa pagiging MC, pagiging rapper. yung dati kasi parang ano lang eh. Um, siguro nung bata pa ako, Hindi ka nababata ngayon? na-amaze ako, na-amaze ako dati sa ano eh. Na-amaze ako dati sa tugmaan eh. Yung parang naririnig ko sila Glock 9, yung mga ibang rapper, nakaka-amaze. Mas na-amaze ako sa tugmaan ng rap kaysa yung mga normal na kanta eh. Subukan nyo kaya Anong yung taon ganun. yan? Anong taon yan? 2020s, 2004, yung ganun. Mga bata, ano pa. Hanggang sa Puta. Ilan taon ka nun, Chong? bata, mga 8 ata yan. Tut, Di ko tut, ano, okay. 1997 kasi ako eh. Hanggang sa Okay. sumubok, hanggang sa high school ako, doon, sinubok ko yung ano, yung pagsusulat ng rap. Wala pa nga ako sa metro nun, eh. Basta ano lang ako, makabuo lang ako ng mga, yun, kwento, tsaka makatugma lang. And then, may ano ako dati, may binuo akong rap group doon na sa ano lang namin sa paralan lang namin, parang ako naging ano doon eh. Ako naging head nila. Ako ang sumulat ng mga kakanta nila. Parang may pasitrack kami na ako lahat ng Sumulat. sumulat. Tapos tapos ni-record Okay. namin gamit pa namin yung ano dati, yung parang microphone ng headphone, ayun ganun. Mga Damn, CDR solid, na no? mga Yun yung uh, isipin mo, pare. Nung high school ka, nagsusulat ka para sa lahat, para lang makagawa kayo ng posse track. Pero, mm, pare, ang hindi mo nare-realize nun, pinapractice mo na yung sarili mo para sa future, no? Na yun pala mm. talaga ang pupuntahan mo, no? Galing. Oo, kasi hindi ko ano. And then nung 2013,
2012 ata yun, yung unang pumasok, una kong sinubukan mag-rap battle na inimbitahan ako ni Sikreto. Kasi ano sila eh, si Taz kasi yung gumawa ng liga, ng digmaan. Tapos, dati pa kami, Talagang gumawa si Tats ng liga sa inyo, ha? yung digmaan dyan sa rap Okay. battle league. And then, dati pa kami magkasama ni Sikreto kasi sa ano, sa mga kaibigan lang din. And then, in-invite niya ako. Ayun, pinasalang ako ni Tats doon. Tapos, parang baduy ko mag-rap battle nun eh. Talo nga ako, na-choke pa. Bakit Baduy? Nakalimutan. Bakit Baduy? Yun, ano, parang typical lang na jokes na parang laptop mo, ay, yung mama mo, walang laptop. Yan, mga Flip ganun top na ka ano. na flip top, wala ka naman laptop, No, gano'n. parang ganong mga linyahan. Oo. Ah, And then, nung na-realize ko na parang ano, na parang wala namang sining yung ginagawa ko nung unang battle ko. Siguro, ah, ibahin ko. Ayun, nung lumabas ako ulit dun sa digmaan, parang nagbigay ako ng ano eh, gulat factor sa kanila kasi biglang iba na iniba ko yung style mo. style ko. Oo. Okay, so ede, Parang ito sinigang tanong yan. muna. Bago natin puntahan yung stage ng rap career mo, rap journey mo na nagpalit ka ng style. Sabi mo, pakiramdam mo walang sining yung ginagawa mo. Kanya ka nagpalit. Pero paano mo na-realize na wala kang na parang tangina walang sining tong ginagawa ko? Yeah, paano umabot sa na ganun? Parang naano ko sir, naramdaman ko na parang bumuo lang ako ng ano, bumuo lang ako ng mga linya na ang dali lang, walang effort na tinahi. Walang effort na tinahi, walang parang di ko siya nabigyan ng anyo. Di ko siya nabigyan ng anyo. Parang walang imahe yung sinasabi ko. Yun lang, para lang alitan ng bata. Yeah. Yun yung naisip ko eh. Kaya Okay. yun na nagiba ako ng ano. So nung iniba mo Inaral yung ko yung rap style, battle. nung iniba mo yung style mo, o nung mas pinag-aralan mo, ano yung tingin mo mga inadjust mong aspeto? Yung parang ano, nagbigay ako ng mga, gumamit ako ng maraming reference. Yun yung una kong ano, yun una kong ginawang stepping stone para mabuo yung ano ko, yung style. Di pa ako masyadong nag-image rin nun, parang teknikalan pa lang, maraming reference, wordplay, yung typical na style dati na ginagamit ng mga battle MCs. And then, ayun, Sandali, parang curious ako. Ano yung typical na style dati na ginagamit ng mga battle MCs? yung ano, yung ang puro simile na Yeah. ano mo lang i-compare mo lang yung bagay sa isa kahit ano naman kahit obvious naman na Okay. Hot like the parang sun. Parang hot like the no, sun. oo. Parang Kaya ganun. ganon. Parang madali lang kinumpare lang sa isang bagay para pero mababaw lang naman kung iintindihin. Yung ganun lang. Hindi siya laro. Hindi pa laro. Mm, hindi Okay. pa laro. Yung ganun. Okay. O tapos, sige. Tuloy mo na. Tapos yun ano. Ah, Tapos ang ang ano ko doon naging paraan ko nun para ibahin pa. Ginawa ko talaga na yung magtunog ang may suntok talaga. Kumbaga pag sumusulat ako dati hanggang ngayon, iniisip ko kung pag sinabi ko ba to sa harap ng mga tao, magugulat ba sila? yeah. Magre-react ba sila? So Yung ganun, punchline, natutunan mo yung uh, parang punchlining, gano'n. yung punchlining, yung ganun. Ah, okay. Solid Kung ah. paano kung, kung paano rin na kumonekta sa tao, yun yung pinag-aralan ko dati. Kaya Okay. uh, So sa tingin mo paano kumonekta sa tao? Curious ako kung paano mo siya nakikita, pare. yung kumonekta na parang ano kasi yan eh, pag sa pagtatahi pa lang yan ng linya eh. Doon mo na malalaman kung kukonekta to sa tao yung sinusulat mo. Kasi pag pag simpleng sulat lang na parang di mo pinag-isipan kung ah, ano ba to? Tatawagin ba ng sulat ko yung atensyon ng tao or ano lang
Parang labas sa kabilang tenga lang tong sinasabi ko, yung ganun na Yeah. mga aspeto. Okay. O so, yun na nga. Nandun ka sa stage na, okay, binago mo siya, binago mo yung style mo, o tapos lumabas ka na bilang yung parang updated style, Mm. o tapos, from there, paano pa, ano yung nangyari sa journey mo papunta sa ngayon, na sa flip top ka na, from digmaan, o paano yung parang transition? Ayun dati sir, dumadayo na kasi ako dati sa ano dito sa ibang syudad. Yun ang mga may mga bagong nakilala, may mga Philtop MCs din na nakasaksi din ng ano ko, ng performance ko. At yun ang dati sinasabi ni Tats na ano kami, mag-submit kami dati ng ano ng entry para sa audition process of elimination Yes, dati. yes. Kaso na sumakto lang na parang busy din sa pag-aaral kasi ang inisip namin, oh, okay lang naman magpasa kami pero ang inisip ko rin dati, gusto kong tapusin din yung ah, mag-focus dun sa pag-aaral ko kasi pag natapos ko yun, pwede ko rin namang subukan uli o baka magkatsamba na makapasok diyan. At least natapos ko na yung pag-aaral ko. Yung But ganun. tingin mo And ba then, pare kapag kunwari nagpasa ka kagad, natanggap ka kagad, hindi mo na matatapos ang pag-aaral mo? matatapos din naman, pero nung panahon na yun is parang ano parang yakap na yakap ako dun sa ano parang takot nga ako mag-absent dati. Yung ganun. Oo. Anong course Yung mo ba parang pare? maraming course akong pinasukan kasi sa financial na rin na problema dati. Yung unang course ko is IT ako. Oh, And then nagkasakit yung ano ko, father ko. Nagtigil din mga isang year na lumipas. Pumasok naman ako sa isang paralan bilang criminology, yung parang criminology, criminology din. Nung nakapasok na ako ng criminology, doon na namatay yung father ko. Oo. And shit, then, sorry. doon, tumigil ako. Then, naghintay naman ako ulit ng isang taon para makapasok ulit sa college. At yun, nag-marketing ako, business marketing na course. At yun ang natapos ko, yung Okay. course na yun. Yung 2020, nung pandemic. Okay. Mm. Okay. So sige, mabalik tayo dun sa hindi ka muna Sa journey. hindi ka muna nag process of elimination dahil gusto mong Ah, tapusin pag-aaral mo, di ba? ah. Sige. Tapos paano na nangyari? Nung dati, pagkatapos ko ng ano dun, nung tapos na ng schooling ko, naisipan ko na bumalik ako sa eksena. Pero Pero pandemya. pero pandemya eh. Pandemya. May nag-submit na ng para sa PY7 ata 'yan ng yung pandemic na days na parang di natuloy. Pero di ako nakapasa nung panahon na 'yon kasi wala parang nawalan na rin ako ng gana na mag rap battle dati. Pero Dahil nawala yung apoy eh. Nawala kasi yung apoy. okay, okay. Parang back to zero na naman yung pag-aaralan ko. Di na nga ako updated dati sa mga rap battle. Okay. Mm. And then pumasok yung yung kalawang POI 7 na submit ako ng entry dun sa page ng Flip Top. Ano nga corny nga yung pag kasi nakahiga ako. Nakahiga ako habang nagano eh. Eto, curious Then ako pare, nagpasa ka ng video, ng tryout mo. 'Di ba, ang format sa POI ay meron kang kalaban na isang battle MC. Iisipan mo, 'di mm, ba? Sino yung mm. inisipan mo? Wala. Yun ang sabi na magkuha daw ng isang battle MC pero wala akong battle MC na nilagay doon. Parang Dudong lang ata yung pangalan niya. Yung Dudong lang, yung ganun. Parang generic na Pero kalaban, gano'n. mga generic na kalaban. Okay. Ayun, nagulat na lang ako nung Pakusganay 7 ata yun na
ang unang chinatan nun si Sikreto bilang special pick. Sabi ko naman na okay, kasi kaibigan ko naman yung nakuha ko, okay lang. Baka Yeah. di para sa akin to. And then pagka midnight nun, nag-chat si Arik sa akin na, okay ba? Bakante ka ba ng araw na ito sa Davao? Wala nang paligoy-ligoy. Accept agad, agree agad. Ang kalaban mo si Direkta. Ayun, 16 lines lang kasi 1 minute. Ayun, parang bumalik lahat ng apoy galing sa ilang taon. Boom! Sarap, Yung no? ganun. Kasi flip-flop na yan. Yeah, Flip-flop. solid, solid, Mm. solid. Kasi ultimo dati, di na ako nagbabattle sa sa mismong digmaan namin, mismong liga namin dito kasi parang yun, napagod na ako. Eh, yung ganun, parang wala na akong chance. Parang dati, wala na sa isip ko yung rap battle. Pero yun talaga pag pumasok yung opportunity, balik agad galing yung mga Yeah. dating Oo. apoy. Hindi, tsaka siguro yung pakiramdam, ayaw mo lang din kasi syempre ng meron kang inaasahan, meron kang inahabol na puta, hindi mo alam kung ano. Alam mo masasaktan ka, alam mo yun, kaya para tangin, hindi ko na No. isipin yan. Kinokondisyon mo yung utak mo, hindi, ayoko na. Pero kapag isang pagkakataon na parang meron palang, na posible pala, hindi ka na para magpanggap na kunwari ayaw mo na. Ayaw mo na. Astig, no? Balik ako agad yun eh. So, curious ako pare, yung digmaan na eksena nyo, Mm. gaano kayo kadami dun? Yung MCs, gaano kadami yan? Siguro aabot kami ng mga 50 plus. Oh, Hanggang dami! sa, maraming mga MCs dun sa 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 Gensan? digmaan. Gensan ba Marami. yun? Jensen. Puta, solid ah. Nasabi ko nga mas marami pang mas magaling sa akin. Pero ano lang, swerte lang siguro ako kasi na ako eh. Napili lang ako ni Arik. Siguro na gustuhan niya lang din yung pyesa ko. Pero Tang, maraming MCs ko na mga potential dun. alam mo pare, sa tingin ko, mas marami pang MCs ang Gensan kaysa buong Canada pagdating sa mga Pilipino. Oo. Kasi tinitingnan ko dito yung eksena ng Pinoy hip-hop. Parang, ewan ko parang feeling ko hindi kaya bumuo ng 50 eh. Tapos putang ina, Inventa. napakaliit na, gaano kaliit ang Gensan kumpara sa Canada, no? Mm. Pero tangina, solid. So kapag nag event kayo doon, gaano kadami yung mga tao pumupunta? Yun na yun, puro MCs. Puro MCs, kasama din yung mga barkada nila. Yung ganun. Solid. So may buhay ang eksena talaga sa Gensan ng battle rap. Mm. Pero sa ngayon, parang na lang, gig na lang, walang rap battle kasi may mga rap battle din naman, yung mga bagong tubo na mga liga. Pero once na bumabalik yung digmaan, parang ini-stop nila yung liga. Focus sila sa digmaan kasi parang yun ang father ng rap Yeah. battle league dito sa Jensen. Yung ganun. Astig. Tangina to Mm. si Tats ang founder ng Digmaan. Si Tats ang founder ng digmaan. Wow. And then, Alam mo and then pare, nung oh, sige. Hindi nung parang na-focus na din si Tat sa pag-aaral niya, parang kami yung nag-handle kasama ko si Clasico. Kami nag-handle nung rap battle para di lang mamatay yung eksena. Hanggang sa hanggang sa ngayon, nandun pa rin yung liga pero patay sindi lang yung yung tournament, yung parang event pero andun pa rin yung pananabik ng mga MCs dito na kailan kaya babalik tong digmaan, kailan kaya Solid, no? kasi parang ito yung stepping stone nila papunta sa other Yeah. cities nila na liga eh. Yeah. Yung Hindi, ganun. ano lang, kumbaga para sa akin, isa sa overlooked na na parte ni Tats din na may digmaan siyang binuo. Pero syempre, nasa Manila na siya, parte siya ng flip top, parte siya ng Mm. uprising. So, hindi ko alam kung, kunwari, ako personally pare, sa ilang taon na nakakasalubong, nakakasama ko sa isang bubong si Tats, never ko siyang nakausap tungkol dito sa digmaan, pare. Tapos meron palang ganung ka-healthy na eksena na isa siya sa mga nagtayo, di ba? Parang isa siya sa Mm. nagtaguyod. So, astig Mm. pare na ganun, no? Actually, soon,
magpi-PNP rin kami ni Tatso. Oo nga, no, maganda mapag-usapan na namin yan, pare. Astig. Astig na ganun, pare. Nakakatuwa rin na... Mm. Kasi, ano rin eh, yun lang din yung way para yung mga local talent, mas ganahan eh. Kasi, alam nila na may eksena. Pangalawa, alam nila na may pwedeng puntahan pagkatas doon. So, pwede talaga may growth, no? Yes, sir. Stig, stig, Yung stig. ganun. O, so nakapasok ka na sa flip top, di ba? Yes, sir. Ilan ang battles mo na sa flip top? Pang ano yun, pang apat na ata yun kay Carlito. Pero yung one-on-one ko, parang tatlo pa lang. Yung two-on-two, kasama ko si Secreto. Eh, yun mo lang yung pang-apat ata. Sinong kalaban niyo nun? Si Aubrey Maricho. Pero Parang na ano, hindi siya dos por dos? O dos dos por por dos dos? yun, sir. Ah, puta, napanood Dos ko por dos. yun. Oo, na-review mo na Oo. yun. Nakita. Oo. Tapos nanalo sila Aubrey doon. Aubrey Aubrey Maricho, Marichu. opo. Oo. Pero sinabi ko sa Oo. judging, tingin ko dapat kayo nanalo. Tama ba? Hindi naman. Kasi parang nagsolo kami sa round 3. Nagsolo kami dun sa round 3. Yun yung naging factor kaya hindi kayo nanalo dahil sinasabi nila walang team Walang chemistry. chemistry. Oh. Hindi, pero ako, kung di ako nagkakamali, pare, hindi sa akin masyado nag-matter yun. Actually, nandito yung kung saan ako naglalagay na score. Hahanapin ko, pare. Teka. Ito. Nasa na ba yun? O, sandali, sige. Ano tayo? Punta na tayo ngayon sa battle ni Carlito, pare. Sa battle niyo. O, so anong masasabi mo sa battle na yun? Masasabi mo ba na Ah, dapat sa yun? satisfied. Hindi, hindi parang naririnig ko rin yung sarili ko sa kanya eh. Naririnig ko, nakikita ko yung kung ano dapat ako. Hindi kung ano dapat ako or ano dapat ang maging kahinat nandoon sa mismong stage na yun. Parang ganun. Oo. Malaki laging, sandali. Ito muna. Ito, nakita ko na yung scoring ko. First round nakuha nyo. Second round nakuha nyo sa akin ang first and second round, tapos tayo kayo third. Yun ang scoring ko doon sa dos por dos na yun. Pero okay, mabalik na tayo kay Carlito. Narinig mo yung sarili mo, tsaka dapat ganun yung pinakita mo? Parang ganun ba yung sinasabi mo? Oo, parang ganun, parang kasi kasi doon ako namulat na style eh ng mga imagery, yung ganun. Parang nabigyan ako ng hustisya na sa katagal-tagal ko nag-rap battle, narinig ko na rin yung same style na binabanat din sa akin, yung ganun. Okay. Yung parang alam ko namang si Sayad, pero pag nasa mismong battle na kasi ako eh. Pag ako na bumabanat, tingin ko lang din sa kalaban ko parang kahoy para di ako ma-distract. Yun yung mga yun yung mga technique ko para kasi ang ano dun baka ma-starstruck ako. Ano, nung bumabanat siya, oo, aminado ako, starstruck ako, and then parang sarap sa tenga yung ano niya, yung boses niya. Yeah. Parang na-article lifted lang ako. Pinapagalitan ako ng isang sayad. Yung ganun, no? Yung ganun. Then, Stig. pag, pag ako naman, tingin ko sa'yo, kahoy ka lang dito kasi binigyan ako ng karapatan para sulatan ka. Ayan, ganun. Yung parang gusto kitang bigyan ng magandang laban kahit anong maging resulta nitong laban na to. At least may showcase ko kung ano talaga yung style na gusto kong parating sa crowd ng flip top or lalo na dun sa Kamaynilaan kung Yun din papatok-batok gusto ko itanong sa'yo, pare. Kamusta? First time mo ba big stage. pero hindi first time na Manila crowd eh, no? Yung dos por dos nyo, Manila yun eh, no?
Manila, pero pit style yun. Parang pit style lang yun. Pit style. Yung So, first time mong yun, yung totoong stage sa Maynila, no? Kamusta ang yun. experience para sa'yo? Nung pag-akyat ko pa nun ng nung stage, nalula ako sa tao eh. Yeah. Sabi ko, yang ya, ito yung makakarinig ng sinusulat ko nung ako lang mag-isa doon sa kwarto. Yung Shit. ganun. Para yung, kinikilabutan ako sa sinasabi mo, pare. yung Ah. parang, oo, yung, ay di ko mabilang eh. Ang, ang nakikita ko doon pag akyat ng stage, parang mga parang mga ah, tumpok ng mga buko, mga ulo ng mga tao. Yeah, yeah. Yung ganun. May And idea then, ka ba? May idea ka ba kung gaano kadami ang attendees nung gabing yun? parang ata, more or less 3,000 nata yun. Tang ina. Mm. Solid. O Di tapos, ko sure kung basta more or less 3,000 yun. sigurado ako mahigit 2,000 yung nanonood nun. Yun. Mm. Sige, Parang tuloy mo ganun. na. And then yung nung pinapili na ako ni Arik na kung sino yung mauna, sabi ko, si Carlito dapat ang mauna sa akin kung ako papipiliin. Kasi pag pag marinig ko yung niya, pag narinig ko na yung banat niya tsaka yung registro ng boses niya, kaya kong i-absorb yun eh. Gusto kong i-absorb yun para maging pantay kami dun sa entablado. Kasi yun din naman yung style ko pag technique ko kung depende sa kalaban kasi yung presensya ng kalaban kasi pag malumanay yung kalaban parang nagiging malumanay din ako. Yeah. Yun. Kaya kaya nung nagasalita na si Sayad, di ko di ko pinapakinggan yung linya niya, pinapakinggan ko kung paano niya ako pinapagalitan sa boses lang. Yung ganun. And then nung ako na yung bumanat, parang kinakapa ko pa lang yung stage eh. Yung, okay ba, ganito yung um, registro ng boses ko, ito ba, ganito ba kalakas? Ang kaso, yung lahat ng naisip ko, nawala nung nagsalita na talaga ako, parang hype na hype yung Oo, pakiramdam ko eh. oo. Parang hindi ka rin naging conscious bigla dahil iba rin yung Oo. pakiramdam talaga eh, no? May ibang pakiramdam dun eh, sa Ah, stage. Ako, sabi ko, parang naging times 10 yung yung practice ko eh. No, hindi naman dapat ganito yung tono, hindi naman ganito dapat yung aggression nung sa practice, pero iba yung naging gigil ka. article collected na nagano dun eh, na parang gigil na gigil, parang sa isip ko parang pinatay mo pamilya ko dapat. Ang Hindi, ganun. pero pare, ano rin siya eh. Naintindihan ko yung kung bakit ganun yung pakiramdam. Dahil, Mm. ewan ko, ako personally, kapag mas malaki yung crowd, malayo eh. Natatanaw mo hanggang Malay. sobrang layo eh. Pakiramdam mo, kahit naka-microphone ka, parang kailangan mo laksan yung boses mo para mas marinig. Mm. 'Di ba? Dahil And ang then, layo, hindi ka sigurado. So, kailangan mong i-project talaga yung boses mo. So, in effect, mm, medyo pasigaw talaga yung nangyayari. Kasi mm, nagsimula na ako manood ng ilang battles ng isa buhay. Napansin ko rin, kunwari si MP3, yung delivery niya iba rin. yes, sir. Parang Dahil, napipigil siya, no? tsaka mas pasigaw din na alam ko na hindi siya ganun. Hindi, pero wala, sinusubukan ko lang siguro ilagay yung sarili ko sa sitwasyon na yun at yun din yung nakikita ko talaga rason na parang fuck. Malaki kasi yung crowd, kanya parang kailangan, Mm. nararamdaman mo na parang kailangan mo isigaw. Yun, so ewan ko kung ganun. Okay, so mabalik na tayo sa iyo, tungkol sa iyo yun. Okay, Eh, so yun, ano nagbago yung din, sir? delivery mo. Ano din sir, nung mismong battle kasi, parang ang layo ng microphone sa akin. Yun na nga. Yung di ko marinig yung boses ko, kaya mas nagdagdag pa ako ng ng konting lakas sa boses hanggang sa naramdaman ko yung parang napipiyok na ako. Yeah. Kasi parang pinapantay kasi ni Facundo nung yung Si microphone sa Facundo. bibig ni Sayad. Tapos sa akin parang ang layo kasi medyo di ako kataasang tao. Yeah. Ano mag naka Si Sammy. titingal ako. Shoutout kay Ah, Sammy. Sa tingin ko si Sammy pa rin yung
yung Ah. mic guy natin. Ewan ko kung pinalitan na, pero sa lahat din ng mga nakakanood nito, no? Kumaga, kasi kagaya mo, tawag mo si Facundo. Ayun, Si yun Sammy. ang ano eh. Yun ang Ah, nakilala yeah. ko dun eh. Si Sinasabi nila. Sammy ang pangalan nun. Ewan ko kung siya pa rin, pero nung bago ko umalis, si Sammy yun.